Kapag convenient sa atin, pipiliin nating sundin. Kapag inconvenient na, ayaw na natin. Kung ano lang yung applicable sa buhay natin, yun lang ang gusto nating mangyari. Kapag hindi na tayo apektado, wala na tayong pakialam. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kanilang lakad. Ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, pinapuksa ang mga mamamatay taong iyon, at pinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, kakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya pumunta kayo sa mga lansangang matao, at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng nagtapuan, masama't mabuti. Ano pat napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ng mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Doon ay mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga minamahal na kapatid, sa gospel natin ngayon ay ipinakikilala sa atin na ang Panginoon ay bukas para sa lahat at tayo'y kanyang inaanyayahan na makapiling sa kanyang kaharian. Ang Diyos ay nag-aanyaya sa lahat. Kung minsan, iniisip natin, saka na ako maglilingkod sa simbahan kapag hindi na ako busy. Saka na ako magdarasal kapag handa na akong magbago. Saka na ako lalapit sa Diyos kapag handa na akong talikuran yung aking mga kasalanan. Kung minsan nagseset tayo ng standards, akala natin ganun ang Diyos. Akala natin, kailangan muna magbago tayo, kailangan muna maging maayos ang lahat sa buhay natin bago tayo makalapit sa Kanya. Pero mga kapatid, sa pagkakataong ito ay ipinahahayag sa atin ng gospel, kahit anong kalalagayan mo sa buhay, tinatawag ka ng Diyos ngayon din. Ang Panginoon ay nag-aanyaya sa ating lahat ngayon din. Hindi mo na kailangang panibaguhin
ang iyong sarili. Basta handa kang lumapit at tumugon sa Kanya. Ang Kanyang paanyaya ay para sa lahat. Ikalawa, itinuturo sa atin ng gospel na ito, may kalayaan ang tao. Pwede nating tanggapin ang paanyaya ng Diyos. Pwede rin tayong tumanggi. Hindi tayo parang mga robot na magiging sunod-sunuran sa Panginoon. Tayo'y nilikha na may pag-iisip, may pagpili, at mayroong kalayaan. Kaya nakapipili tayo. Susunod ba ako o hindi? Tatanggapin ko ba ang paanyaya o hindi? Pero may responsibilidad tayo sa ating ginagawang pagtugon. Kapag tumugon tayo ng hindi, dapat handa tayong harapin yung consequences. Kapag tumugon tayo ng oo, dapat tanggapin din natin yung kaakibat na responsibilidad. May kalayaan ang tao sa pagpili. Kaya ang tanong ay, paano natin ginagamit ang ating kalayaan? Pinipili ba natin lagi kung ano ang tama at mabuti? Pinipili ba natin kung ano yung makapaglalapit sa atin sa Diyos? Pinipili ba natin kung ano ang magiging kalugod-lugod sa harap ng Diyos at magdudulot ng kabutihan sa atin? Baka kasi kung minsan ang pinipili natin kung ano lang yung convenient, kung ano lang yung para sa ating sarili, nakakalimutan natin ang kalooban ng Diyos at winawalang bahala natin kung ano yung magdadala sa atin sa kabutihan. Bahala na, basta masaya ako ngayon. Bahala na, basta masunod ko yung gusto ko. Tandaan natin, meron tayong kalayaang pumili, pero meron din tayong pananagutan sa bawat pagpili na ating ginagawa. Isa po sa paborito kong pelikula, yung Spider-Man 3, no? At sinabi doon nung bida na si Peter Parker, we always have a choice and we can always choose to do what is right. Lagi tayong may pagpili at dapat nating piliin kung ano yung mabuti, kung ano yung tama. At ikatlo, tinuturo sa atin ng gospel, kung pipiliin nating tumugon sa paanyaya ng Diyos, dapat handa tayong magpanibago ng ating sarili. May consequences. May pagbabago na dapat maganap sa atin. Kaya nga yung isa, hindi nakadamit pangkasa, siya'y itinapon sa labas ng lungsod. Kasi inanyayahan na nga eh. Binigyan siya ng kalayaan, tutugon ba o hindi? Tumugon siya, pero half-hearted. Hindi niya ginawa yung kasuotan na dapat na naroon siya, no, sa kasalan. Kuminsan ganun yung gusto natin eh. Kapag convenient sa atin, pipiliin nating sundin. Kapag inconvenient na, ayaw na natin. Kung ano lang yung applicable sa buhay natin, yun lang ang gusto nating mangyari. Kapag hindi na tayo apektado, wala na tayong pakialam. Pero pagdating sa harap ng Diyos, ang oo natin ay oo sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon. Dapat handa tayo sa mga consequences ng ating pagpili at handa tayong maging responsable sa pagtugon natin sa Diyos. Hindi pwede na basta-basta lang, bahala na. Laging may standard. At ang standard ng Diyos, kung ano yung tama at mabuti. Kaya tayo rin naman na inaanyayahan, ano yung ibibigay natin sa Panginoon. We must be able to give our very best. Binibigay natin sa Diyos kung ano yung inararapat sa Kanya. Sapagkat tayo naman ay hindi tinitipid, hindi minemenos ng Diyos. Ibinibigay ang lahat. Ibinibigay ng buo. Ibinibigay ng lubos ang Kanyang biyaya at pagpapala sa atin. Ang Kanyang pagmamahal sa atin.
Mga minamahal na kapatid, bunga ng ating pagninilay sa salita ng Diyos na ito, maging handa nawa tayong tanggapin ang paanyaya ng Diyos. Ito'y para sa lahat. Tinatawag tayo ng Diyos na makaisa niya, na makapiling niya. Anumang panahon at pagkakataon, anong sitwasyon man tayo naroon, tinatawag tayo ng Diyos ngayon. Maging handa tayong tumugon, sapagkat meron tayong kalayaang magpasya. Tatanggapin ba natin ang paanyaya o tatalikod tayo sa Diyos? Haharap ba tayo sa Panginoon o ipagbawalang bahala natin siya? Dapat lagi nating piliin ang pumanig at sumunod sa kalooban ng Diyos. At sa pagpili natin sa Panginoon, maibigay natin ng lubos, ng buong buo ang ating sarili. Walang pag-aalinlangan. Kung hindi, handa tayong ipagkatiwala sa Kanya ang lahat. Sa pagkakataong ito, nakapiling natin ang mapaghimalang imahen ng Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Salambao mula sa Obando. Matularan nawa natin ang mahal na Birheng Maria sa kanyang pagtanggap sa kalooban ng Diyos, sa kanyang kahandaan na ipagkaloob ang lahat sa Panginoon. Siya'y namuhay, taglay ang kababaang loob, pagsuko ng sarili sa Diyos. At ngayon dinarakila natin ang mahal na Birheng Maria bilang ating ina, ang ina rin ng manunubos natin ng Panginoong Jesucristo. Matularan nawa natin ang kanyang pagsasabuhay ng pananampalataya at paglalaan ng sarili sa Panginoon. Amen.